Maaga nga kumatok si mama kasi malapit na daw pumasok yung tubig sa bahay. Sa isip-isip ko, di ko naman din mapipigilan yung ulan. Chawot! Yung mga bata daw, ginawa na din swimming pool yung sa labas ng bahay. At pagbukas ko nga ng pintuan, ito na yung bumungad sa akin. Yung mga bata, nangunguha na daw ng mga isda. Pangarap ko nga magkaroon ng resort, pero fish pan muna yung binigay. Chawot! Sabi ko nga sa kanila, dyan ko nang bayad na sila ng gate. Kasi yung iba nagsuswimming na. Hindi ko din ma-explain sa inyo kung paano nagkaroon ng isda dito sa labas ng bahay. Basta ang naabutan ko lang, pagising ko, eto na sila. Sabi ko nga sa kanila dyan, tanggalin na muna namin yung tubig dito. Kasi onti na lang din, papasok na to sa bahay. Si Jan, may dala-dala pang higad. Nakuha naman daw niya yan sa kabilang bahay. Ilang araw na nga umuulan dito sa Pampanga, kaya ang bilis din lumaki ng tubig. Ilang araw din palang ginawa yung daan dito sa amin, kaya ang bilis din pumasok ng tubig sa loob ng bahay. Buti na nga lang talaga, maraming bata dito sa amin. Tinutulungan kami para matanggal yung tubig. Baha na nga daw sa kanila, pero dito kaya pa naman pigilan yung tubig. Tsaka pag pumasok yung tubig sa loob, di rin sila makakapaglaro. Ito nga si ate, nang malapit na kaming matapos, doon na rin siya nagwalis. Di ko alam kung nung winawalis niya dyan. Chawot! Na matapos na nga sila sa trabaho nila, tumakbo na rin sila para maligo sa ulan. At pinabantay pa nga sa akin ng bata yung tsinelas niya. Baka daw kasi mawala. Inutusan nga pala ako ni mama na bumili ng buhangin na nakalagay na din sa sako. Bilisan ko na nga lang daw umuwi. Baka mangyari na naman daw yung sa iklog. Eto nga yung mga bata, enjoy lang nila yung baha. Ganyan din ako nung bata ako. Medyo tumataas na nga yung tubig dito sa amin, kaya doon na lang din kami sa kabilang daan din dumaan. Lahat yata na nadadaanan namin, medyo baha na. Kaya kami mga nakatira dito sa Pampanga, bukas may alipungan na kami. Chawot! Shoutout ko na din pala si Justin. Lagi daw siya nanonood ng vlog. Eto na pala yung pinapabili ni mama. Kaya pagdating namin sa hardware, pumunta na din kami dito sa harapan para makabili na rin ng buhangin. Pagtapos nga namin makapagbayad, pinapunta kami sa likod para makuha na yung buhangin na in-order namin. Tatlo lang pala pinabili ni mama kasi ilalagay daw niya yun sa papasok sa tindahan. Sobrang lakas nga ng ulan ngayon, kaya panigurado ako, tinanggal namin na tubig kanina, mabilis lang din bumalik. Bago nga kami umuwi, dumiretso muna kami sa malapit na convenience store para bumili ng pan kasi nagpaluto daw si mama ng sopas. Naglakad na nga lang kami ni ate kasi kung ilulusong namin yung dala naming motor, baka masira yung makina ng motor. Tinaas ko na nga yung short ko, baka mabasa. Dahan-dahan nga lang ako sa pagtaas, baka mahulog yung lato-lato. Charot! Eto na pala yung kalagayan dito sa amin. Hampas ng tubig para ring nasa dagat. Buti na nga lang, meron din silang sako dito na pwedeng tapakan papunta sa convenience store. Kahit pala nasa malayo ko, may naririnig ako na sumisigaw na charot. Kaya shoutout ko na lang din yung mga yon. Eto nga kami ni ate, para rin kaming Spider-Man dito, para lang makabili ng pan. Brown na nga yung tubig dito sa CDCP, para ang sarap tuloy maligo. Chawot! Parang kaming basang sisiw dito, kaya gusto nga rin punasan ako ni ate. Kaya shoutout ko na lang din siya dito sa vlog. Pagkatapos nga namin makabili, uwi na din kami kasi baka hinihintay ni mama yung pinapabili niya. Ayoko pa naman sa lahat, pinapahintay si mama. Charot! Napagalitan pa nga kami dito ni ate kasi maling daanan daw yung dinadaanan namin. Ito daw talaga yung tamang daanan, yun daw yung papunta. Ito naman dinadaanan ko yung pauwi. Pag uwi nga namin ni ate, naabutan namin yung mga bata nagtatanggal na naman ng tubig. Ginawa ko na nga din yung nabili namin kanina para malagay na din sa harapan ng pinto ng tindahan. Tinapakan ko lang para magpantay yung sako. Nasira nga yung isang sako, kaya kailangan kong ilipat sa kabilang sako. Buti na nga lang talaga may mga kasama ko dito. Hindi nga kaya ng isa, pero one for all for one naman kami dito. Chawot! Kahit tatlo na nga kami nagbubuhat dito, sobrang bigat niya. Parang iba yata yung nilagay niya dito. Nung una nga, ayaw talaga mapasok yung sako. Pero nilipat na lang din namin yung buhangin sa kabilang sako. Sobrang hirap nga niya ilipat kasi sobrang basa din ng buhangin. Kaya nagkadikit-dikit din sa loob. Bawat nadaan nga dito sa amin, akala nila may diamante kaming kinukuha dito sa loob. Umabot din kasi kami ng ilang minuto bago malagay yung sako dito. Ang ilang oras na nga lumipas, pumasok na din yung tubig dito sa bahay. Eto nga si Ate Vivian nagluluto ng sopas. Eto na din daw yung hapunan namin. Pinaligo na din pala namin mga bata para dito na din sila makakain. Eto na nga sila. Ilang araw na nga din umuulan dito sa amin. At ilang araw na din daw sila nagkikrave ng sopas. Kaya ngayon, susulitin ko na din yung pagkain ng sopas. Kasi kinabukasan, at sa susunod na araw, panigurado ako, ang araw-araw namin magiging ulam ay tilapia. Charot! Sabi ko nga sa kanila dyan, susunod ko lang ibibigay yung oras nila sa computer. Tinara muna kasi namin yung shop. Baka pag pumasok yung tubig doon, yung mga naglalaro magimi-gimi. Chawot! Ayun lang. Update ko lang pala kayo. Binaha na kami dito sa loob ng bahay. Kaka it's been raining in Pampanga nyo. Binagyo na kami dito sa Pampanga.
Medyo bumaba na nga yung tubig ngayon. Kasi kagabi medyo mataas yung tubig. Hindi na ako nakapag-video kagabi. Kasi ang bilis pumasok ng tubig sa bahay. Kaya kagabi, halos yung mga gamit dito, nilagyan na lang namin ng case sa baba para hindi tuluyang mabasa yung mga gamit. Sayang kasi kung masisira. Tsaka wala na din kami pambili. Hindi yung tiyawot. Pupunta nga ako sa tindahan para makita nyo na din yung tubig na pumasok sa tindahan. Tinaas na lang din namin yung ref tsaka freezer kagabi. Posible rin kasing masira yan kapag nababad sa tubig. Eto nga si mama nagtatago sa gilid ng ref. Ayaw daw niya magpakita. Kasi naman natsyempo daw yung nag-video ko. Yan daw yung lagi niyang suot. Nagingi nga ako dyan kay mama ng face mask. Kasi aalis muna ako. Meron kasi akong kailangan na biling damit. Nagagamitin ko rin papuntang Manila. Bukas na din yung alis ko. Kaya kailangan ko na din mabili ngayon. Nagpatulong na din pala ako kay kuya tsaka kay ate. Para mabilis na lang din kami makauwi mamaya. Etong kolong na lang din pala yung gagamitin namin. Simula din pala nung umulan dito sa amin. Yung araw-araw na naming ulam, tilapia. Eto nga yung crossing namin. Halos yung mga nakadisplay mga tilapia. Baka bukas at sa susunod na araw, magmukha na kaming tilapia. Charot! Naabutan pa nga namin yung ibang tao nangingisda dito sa tulay. At habang nakaupo nga kami ni ate dito sa kolong, may nakita kami mga tao nagdadala ng plastic. Akala nga namin nung una, may namimigay ng relief. Makikipila din sana kami. Kaso parang namalengke lang sila. Chawot! Una nga namin pinuntahan ni ate dito sa Ukay-Ukay. Kailangan ko kasi na red na jacket. Christmas time kasi yung pupuntahan ko sa Manila. Kaya kailangan ko magpula. Kasi isasabak din ako sa sabong. Chawot! Dito na din pala kami unang pumili. Kasi ang daming jacket dito. At saka mas makakamura pa kami. Nung isang araw nga, habang bumibili kami ng ukay ni ate, tumatawad kami. Sabi na nga namin, wala na bang mas mumura dun sa paninda niya. Pero yung ending, minura lang kami nung nagtitinda. Chawot! Wala nga kami masyadong mapili ngayon. Kaya naganap na lang muna kami kung saan pwedeng bumili. Kaya naganap ulit kami kung saan kami makakahanap ng masusuot. Binalikan ko na nga yung mga kaninang gusto magpa-picture. Sabi ko sa kanila, balikan ko sila pagtapos namin makabili. Kasi kung makakapili sana ako kanina, ipapalaundry ko na din sa kanila. Charot! Kanina pa nga namin hinanap si Kuya Bokyo. Andito lang pala siya kumakain ng siomay. Dito na daw siya nag-almusal. Kasi di daw siya nakakain kanina. Di rin naman ako nakakain kanina. Kaya nanghingi na lang ako ng isang siomay. Pagtapos nga namin makakain ng siomay, naganap ulit kami ni ate ng pulang jacket. Baha na rin pala yung tulay dito. Chawot! May tubig na talaga dyan kahit hindi umuulan dito sa Pampanga. Dumaan na nga muna kami sa simbahan ng San Fernando. Sarado nga ngayon yung simbahan. Kaya dito na muna kami sa labas. Kapag talaga nagkakaroon ako ng oras, dumadaan kami ni ate dito. Medyo paambon na nga ngayon. Wala pa naman kami nadalang payong. Habang naglalakad nga ako dito, kumakaway sa akin yung mga green man. Chawot! Nakakulay green kasi sila. Kaya tinawag ko ng green man. Hinahanap nga nila kung may dala daw akong iklog. Demiretso na nga muna kami dito sa loob ng mall. Para dito na lang din hanapin yung susuting kong damit. Doon na nga sa kabila dumaan yung kuya ko. Kasi parehong papunta naman daw sa taas yon. Nagtanong na nga lang kami sa sales dito. Para agad na rin kami makauwi. Kaso heto na nga lang daw yung available jacket nila. Kaya naganap na lang ulit kami. Habang nagsiselfone nga ako dyan, nag-react ng heart yung crush ko sa my day ko. Kaya napadaan na din ako sa mga pang baby na damit. Yeah, advance ko na tong pamimili. Kasi doon din naman mapupunta. Kumuha na nga muna ako ng stroller. Favorite ko yung color blue. Heto na lang din yung kukunin ko. Pero chawot lang, hindi pa pwede. Masyado pa akong bata. Saka ako nabibilin yung mga yan kapag meron na talaga. Kaya ngayon, magtatrabaho na muna ako. Paglabas nga namin, sobrang lakas ng ulan. Pero kailangan namin makahanap. Kaya kahit malakas yung ulan, diretso na lang kami sa SM Pampanga. Kulay red nga lang yung kailangan ko. Pero yung mga dala ni ate, ibang kulay. Sa lagi ko palang pag-alis, si ate na namimili sa mga sinusuot ko. Alam daw niya kung ano yung mga bumabagay sa akin. Kaya ikaw, bagay ka din daw sa akin. Charot! Ito na din pala yung jacket na napili namin. At ito naman yung mga ibang nabili namin. Kaya pagkatapos namin makabili, lumabas muna kami ng mall para makahanap kung saan pwede kumain. Dito na lang din pala kami kumain para mabilis na lang din kami makauwi mamaya. Kapag talaga kumakain, gusto ko kasabay si ate kasi lagi niyang binibigay sa akin yung kalahati ng rice niya. Minsan yung kalahating ulam pa. Pero hindi ko na hiningi inumin yung tubig kasi deserve niya naman uminom na maraming tubig. Ayun lang. Bye-bye!